Matuto maglaro, magsaya tayo. Halina tayo na mga batang bibo, sama-sama tayo maging batang bibo. Ibang-iba ang mga batang bibo, kaibigan, kalaro, kasabay sa kwento. Ibang-iba ang mga batang bibo, Malusog, masigla ang katawan, malawak ang isipan, sama-sama tayong maging isa, dalawa, tatlo, batang bibo. Kumusta? Anong pangalan mo? Pangalan ko ay B. Ako naman si Bo. Kumusta? ako si Ate Ann. Dito sa Bibolanda kami inyong samahan. Kamusta? Pi, huwag ka na umiyak. Kasi naman, Ate Ann, malapit na pumamulaklik yung alaga kong halaman. Biglang nalang tatapos, ngayon patay na. Ha? Namatay yung alaga mong halaman? Halaman lang? Iniiyakan mo pa? Bakit ka ba tumatawa dyan? Nakakainis ka na po, ha? Bo, ikaw naman. Malungkot na nga yung kaibigan mo. Binibiro mo pa. Alam ko na. Makinig na lang kayo sa tampok na kwento natin sa Kwentong Bibo. Ay, sige po. Sige. Meron akong kwento, handa na ba kayo? Meron akong kwento, humanap na ng pwesto. Makinig, makinig, oras na ng Kwentong Bibo. Siya, si Sunny Siga. Mahilig siyang sumingit sa mga pila. Kapag nagpapatintero, hilig din niyang patirin ang ibang bata. At kapag naghahabulan, mahilig din siyang manulak. Oh, ano? Lalampa-lampa. Bumangon nga kayo dyan. Natatawa pang sabi ni Sunny sa mga batang pinatid o tinulak niya. Isang araw, habang tumatakbo, hindi napansin ni Sunny ang isang nakausling bato sa lupa, kaya nadapa siya. Aray ko po! Aray ko po! Halos mangiyak-ngiyak na sabi ni Sunny habang namamaluktot sa sakit. Tiningnan lang siya ng ibang mga bata at ni isa walang tumulong sa kanya. Ang iba naman, pinagtawanan din siya. Napayuko si Sunny sa kahihiyan. Naisip din niya, ganoon pala ang sakit na nararamdaman ng mga batang pinapatid niya. Nagulat si Sunny nang isang bata ang lumapit sa kanya at tinulungan siyang makabangon. May sugat ka sa tuhod? Eto oh, may isa pa akong band-aid, sabi ng bata. Bakit mo ako tinulungan? Hindi mo naman ako kilala, tanong ni Sunny sa bata. Makasakit ang madapa. Alam ko ang pakiramdam kasi nadapa na rin ako minsan, sagot ng bata. Mula noon, unti-unting nagbago ang ugali ni Sunny. Hindi na siya sisiga-siga. Tinigilan na rin niya ang pananakit sa iba. At natutuhan din niyang isipin at isaalang-alang ang damdamin ng ibang bata. Mga bata, nagustuhan niyo ba yung kwento natin? Talaga? Sige nga, ano yung paboritong bahagi niyo sa kwento natin? Tama kayo, maganda nga yun. B, Bo, kayo naman, ano yung mga nagustuhan nyo at hindi nyo nagustuhan sa kwento natin?
Ate Ann, hindi ko pa nagustuhan yung sisiga-siga si Sunny. Ayun, tuloy, nung nadapa rin siya, pinagtawanan din siya ng ibang bata. Tama, naranasan din ni Sunny yung sakit na nararamdaman ng mga batang tinutulak at pinapatid niya. Ikaw naman, Bo, anong masasabi mo sa kwento natin? Gusto ko po yung may batang tumulong pa rin kay Sunny kahit sisiga-siga siya. Tama, ipinakita ng batang tumulong kay Sunny na naiintindihan niya ang sakit na nararamdaman nito. Kasi po, nadapa na rin siya dati. Pero alam nyo, kahit hindi pa nadadapa yung bata, pwede naman niya ilagay yung sarili niya sa sitwasyon ni Sunny. Talaga po, Ate Ann? Oo, halimbawa ngayon, sa sitwasyon ni B, paano kung ikaw naman yung mawala ng alaga, Bo? Halimbawa, yung alaga mong si Blackie. Oh, anong mararamdaman mo nun? Malulungkot po ako, Ate Ann. Mahal na mahal ko pong aso ko. Oh, kita mo na? Ganon din si B. Kaya naman, nalulungkot siya ngayon. Opo. Iba-iba kasi yung mga bagay na nagpapasaya sa atin at nagpapalungkot sa atin. Kaya dapat mas mabuti talaga na maintindihan natin ang bawat isa. P, pasensya ka na ha. Pinagtawanan kita kanina. Ayos lang yun. Gusto mo tulungan kitang magtanim ng bagong halaman? Para masaya ka na uli. Pwede. Pero malungkot pa rin ako eh. Namatay yung alaga kong halaman. Gusto mo? Ilibing natin ng halaman mo? Ililibing? Ikaw talaga po! Ate Ann! Ikaw talaga po! Ikaw talaga! Namatay. Di ba dapat nililibing yung mga namamatay? Pero gawa na lang ulit tayo. Magtanim na lang tayo ulit ng bagong halaman. Habi! Mga bata, nandito tayo ngayon sa bahay ng lohika. Dito natin matututuhan at makikilala ang iba't ibang hugis, bilang at kulay. Bilog tagsulok, parisukat parihaba. Mga hugis sa paligid, mahahanap mo kaya. Bilog tagsulok, parisukat parihaba. Mga hugis sa paligid, ang makita taya. Mga bata, muling nagbabalik ang paboritong laro ng bayan, ang hugis! Ano? Kumusta kayo? Huhulaan ng mga panauhin natin ang tampok na hugis sa araw na to. Handa na ba kayo? Handa na po! Handa na rin ba kayo, mga bata? Ayan! Sige, simulan na natin! Narito ang unang palatandaan. Ang hugis na ito ay may dalawang gilid na mahaba. Isang hugis na dalawang gilid na mahaba? Ang hirap naman. Ay, ito ang susunod na palatandaan. Ang hugis na ito ay may dalawang gilid na maikli. Hugis na may dalawang gilid na maikli? Parang nakakita na ako niyan, Ay! Nako! Uulitin ko ang mga palatandaan, ha? Ang hugis na ito ay may dalawang gilid na mahaba at dalawang gilid na maikli. Dalawang gilid na mahaba? Dalawang gilid na maikli? Parang parihaba yata yun. Pero hindi ako sigurado. Parihaba? Parihaba nga ba ang tamang sagot? Tignan natin! Yan ang hugis na parihaba! Ayan! Yan na rin ang flag mo, Machi!
Ang hugis natin para sa araw na ito ay parihaba. Ganito iguhit ang parihaba. Mga bata, sabayan niyo ako. Sabay-sabay tayo gumuhit ng maraming parihaba. Tala, halika. Guhit tayo ng marami. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampu. Magbilang, magbilang, magbilang tayo. Isa pa, sabayan niyo ako. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampu. Mga bata, nandito tayo ngayon sa bahay ng musika. Dito natin malalaman ang iba't ibang tunog, galaw, awit at sayaw. Ito ay isang orasan. Alam niyo ba ang tunog ng orasan? Tik-tak, 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 tik. Mga bata, sabayan niyo ako. Tik-tak, tik-tak, tik. Mga bata, iba't ibang emosyon at damdamin ang nararamdaman natin at nararanasan sa araw-araw. Halimbawa, meron tayong bagong laruan na natanggap. Ano nararamdaman natin? Masaya tayo. Paano naman kung lilipat tayo ng bahay, tapos malungkot tayo? Malungkot yung nararamdaman natin, no? Sobrang lungkot. Paano naman kung nakagalit natin yung kaibigan natin kasi inaway niya tayo? Anong nararamdaman natin? Ano? Galit. Gaano ka galit? Galit na galit. Paano naman kung naiwan tayo mag-isa sa mall? Tapos wala na tayong kasama. Mag-isa na lang tayo. Ano nararamdaman natin? Takot po! Takot! Ganon din. Sa musika naman, maraming mga emosyon ang nararamdaman natin sa pakikinig dito. Ngayon, makikinig tayo sa iba't ibang tugtugin. Tapos kung ano yung nararamdaman natin, ipakita natin, ha? Meron masaya, may malungkot, meron ding nakakatakot, meron din yung galit na galit tayo. Ang saya! Ang saya ng musika. Mga bata, sali din kayo sa mga emosyon na nararamdaman natin. Parang naalala ko nung lilipat kami ng bahay. Galit ako sa'yo. Ang saya!
Mga bata, kapag nakikinig tayo ng musika, meron tayong iba't ibang mga emosyon at damdamin na nararanasan, hindi ba? Kaya ganyan talaga. May masayang tugtugin, may malungkot, meron din nakakatakot, at meron din yung galit. Mga bata, nandito tayo ngayon sa Bahay ng Wika. Dito natin matututuhan, isulat at bigkasin ang mga titik. Kung papaano bumuo ng mga salita at alamin ang mga kahulugan nito. Bawat titik kilalanin, bawat tunog ay sabihin. Pagsama-samahin, mga salita'y buuin. Bawat salita'y sabihin, kahulugan ay alamin. Pagsama-samahin, pangungusap unawain. Mga bata, para maintindihan natin ang dula sa Dulaang Bibo, kailangan natin pag-aralan ang mga sumusunod na salita. Umiihip ang hangin. Naku, lumalakas ang ihip. Malakas ang ihip ng hangin. Tingnan mo, natangay pati sombrero niya. Matindi ang sikat ng araw, kaya init na init siya. Malakas ang ihip ng hangin. Malakas. Matindi ang sikat ng araw. Matindi. Inihahandog ng Dulaang Bibo ang maikling dulang pinamagatang Ang Hangin at ang Araw. Mahilig magtalo ang hangin at ang araw kung sino ang mas makapangyarihan sa kanilang dalawa. Nakikita mo ba ang manlalakbay na yon? Oo. Kung sino man sa atin ang makapagbuhubad ng kanyang balabal, siya ang makapangyarihan. Payag ako. At sinimulan ng araw at hangin ang paligsahan. Bumuga ng pagkalakas-lakas ang hangin. Ang lakas naman ng ihip ng hangin. Nako, kailangan kong suotin ito para hindi ako ginawin. Hindi nahubad ng hangin ang balabal ng manlalakbay. Kaya, sumunod naman ang araw. Sumikat siya ng matindi. Hindi naman ang sikat ng araw. Init-init. Kailangan tanggalin ko muna ito para mapreskohan ako. Mas naiintindihan ng araw ang pakiramdam ng manlalakbay. Mas alam din niya ang pagtingin ng mga tao sa kanya. Dahil hinubad ng manlalakbay ang kanyang balabal nang mainitan siya, ang araw ang nanalo sa paligsahan. Bibo, ano yung pinaka-nagustuhan yung ginawa natin ngayong araw na to? Ako po, ang nagustuhan ko yung gumanap ako bilang araw. Ay, ako po, gusto ko po yung nagpakita tayo ng ibang emosyon o damdamin sa ating muka. Masaya nga yun. Ay, naku! Ate Ann! Kailangan na natin magpaalam sa kanila. Ay, oo nga. Ang bilis ng oras. Pero bago yan, magpaalam muna tayo sa ating mga kaibigan. Sige. Sige.